ito palang sentimiento na binabanggit ko, ganito din pala ang sentimiento ni BP Inday Sara Duterte, Nelson. Ha? Sabi po ni BP Inday Sara, Ano sabi? mabagal at kulang ang tugon daw po ng pamahalaan sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan kung saan libo-libong mga Pilipino ang posibleng maapektuhan ng kaguluhan po doon. Sa isang pahayag, sinabi po ni BP Sara na too little, too late. Too little, too late ang naging kilos ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa harap ng lumalang krisis sa rehiyon. Ayon pa po sa pangalawang Pangulo, dapat ay mas maagang naghanda ang gobyerno, lalo na't matagal nang umiinit ang tensyon sa pagitan ng ilang mga bansa sa gitnang silangan, at binigyang diin niya ang pangangailangang palakasin ang repatriation efforts na maglatag ng malinaw na contingency plan para po sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na nabanggit na lugar. Bagamat kinikilala po ng pangalawang Pangulo ang mga hakbang ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers, sinabi po ni BP Inday na hindi sapat, Nason, mga kabayan, hindi raw po sapat ang kanilang naging aksyon kung kailan nasa kritikal na kalagayan ng mga Pilipino doon. Nanawagan din po si BP Sara sa Malacanang na magsagawa ng mas malawakang assessment at koordinasyon sa mga international partners upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino sa mga delikadong rehiyon sa buong mundo. So hindi lamang sa gitnang silangan, kundi maging sa buong mundo. Samantala, itiniyak po naman ng Department of Foreign Affairs na kanilang tinututukan ang sitwasyon at handang magpatupad ng repatriation kung kinakailangan, at patuloy din daw po ang pakikipag-ugnayan ng embahada sa mga lokal na otoridad para sa seguridad ng mga OFW. Yun pala, Nelson. Yun naman pala ang sentimiento ng ating pangalawang Pangulo. Yun pala diba? naman. So parang sa kanya ay kulang at nababagalan siya sa naging pagtugon ng kasalukuyang administrasyon, Nelson. Ako naman yan sa akin, parang okay lang naman. Okay lang naman din, ha? Sa pagtatingin ko, in fairness, dahil sa ngayon lang nagsisipire, kahapon. Pero before i-announce yun, nakahanda na rin tayong magpa-uwi Ayun. At may pauwi na rin. Ang totoo, may pauwi na. Na-delay lang talaga sila. Na-delay kasi lang. sinara yung airspace ng Israel. Oo, kasi hindi naman po pwedeng agad na magpa-uwi ka ng mga tao. At ang totoo, hanggang ngayon, sarado ang airspace ng Israel, di ba? Parang saan ba sila dumaan? Sa Qatar nga ito. Yun, Qatar. Nahinto lang din sa Qatar noong nakaraan kasi binomba ng Iran. Ng Iran yung US base doon. Yes. So, parang yung Qatar, aywan ko na kung meron din tayo mga nasa Jordan. Kasi lupa lang, border lang dinadaanan nila dyan. Yun po. Well, hindi ko lang alam sa parte ng Iran. Again, binabanggit ko na sa parte ng Iran, kung meron bang mga Pilipino tayo doon na gusto na rin nagpahayag ba ng kagustuhan na sila'y umuwi sa Pilipinas sapagkat may pangamba sila sa kanilang kaligtasan. Yun ang pero kung ganito sitwasyon. namang may ceasefire at nandun ka, baka magdadalawang isip ka na rin umuwi, di ba? Kasi pag umuwi ka rito, hindi ka rin sigurado kung yung mga sinabing tulong magiging sapat sa'yo, di ba? Yun ang katwiran din ng iba. Mabuti pa niya dito. At least may hanap buhay kami. Pag umuwian niya kami ng Pilipinas, baka kami mamatay ng tirik ang mata dyan sa gutom. At hindi lang yun, Jen. Pati yung pamilya nilang nandito. Ayun. Kasi sila nga inaasahan. Lahat sila dilat ang mata. Sabi daw ng DMW at DFA, kapag kasinuma pala yung tulong, mga 150,000 ata. Parang more 100 to 150,000 ang makukuha ng isang OFW. Na ito, may kinalaman dito sa gulo sa gitnang silangan, na baka maging sapat daw yon. Kainang umaga, narinig ko ini-interview si Secretary Bien Laguesma ng DOLE, at kung kinakailangan pa, Nelson, magdadagdag pa siya ng halos 50,000. Kung kukulangin pa yung isang tulong sa isang OFW. Aywan ko lang. Sana may masapatan. Ang problema kasi, Nelson, dyan, pag ibinigay mo sa isang OFW itong pera, minsan hindi naman niya alam kung ano gagawin.
Sapagkat wala naman siyang kaalaman sa pagnegosyo, paghahanap buhay, hawak niya yung pera. Alam mo, sabi mo ng 100,000. Di ba? Eh kung iba, kung mayroon ka magaling ka mag-diskarte, hindi mo na kailangan mag-abroad, baka yan ay pagmulan na ng magandang kabuhayan mo. Eh, pero kung hindi mo alam hawakan yung 100,000, Nelson, Naku, isang araw lang yan. maghapon, ubus yan. Ubus yan. No? Di ba? Lalo nung ang kasama nyo kami dalawa. O yan. Oo. One day millionaire ka dyan. Oo. Eh, pero again, sabi nga natin, kung yan ay tuturuan ng gobyerno, halimbawa, basta mo lang ibibigay, o kaya naman, halimbawa, ikaw ay DMW, kay DFA, o ito po ito ang kumbaga may pakete ka na dapat ng pwede mong hanap buhay, hindi po pwedeng yun ay baka bumili ka ng pagbigay sa'yo, ay, bibili akong tsokolate. Ipapasalubong ko po sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Eh, hindi pa pwede. Ay, ubus agad yan. Ubus yun. So, bibili ho ako ng yung mga mamahaling alak. Naku po, lalo tayong disgrasya dyan. Eh, ang problema Diba? dyan, Oo. yung ganyang skill, yung pagnenegosyo, Oo. hindi naman yan overnight na natututuhan. Yun na nga, yun ang point ko, Ang Nelson. totoo dyan, yung mga negosyante na nakita mong, ang galing mong humawak ng negosyo. Oo. Wow, lahat ng negosyo mo ay umuunlad, kumikita. Eh hindi, kung tatanungin mo siya, Oo. ano ba, si Ray Herrera, dyan, Ayan, naku. hindi naman kagad lumaki yung negosyo niyan eh. Sabi nga ni Karin, ako 30 beses akong bumalentong. Oo. Hindi naman lahat pagdating ko dyan, unlad agad ako. Yes, paano? Halimbawa, binigyan mo ng puhunan. Oo. Kahit naturuan mo pa, Oo. sa mga first-timer, ay talagang dadaan ka sa pagkabigo sa negosyo. Totoo. Di ba? Bihira yung first time na negosyo, unlad kagad eh. Ay, Di ba? 1 in a million yun, Nelson. Kaya ako nga, tayo ilang lang. negosyo na yung nagsara ko. Susuba. Ngayon, nag-anniversary ata yung kumpanyang CDO. Yung naggagawa ng kung ano naman Car Norte. Kilala ko ni Ari na, no? Alam mo bang nung siya nagsimula, Lusa, kanyang punan 20,000 lang. Tsaka naputulan na kamay yan. Ayun kita mo, Di ba may yung mga kwento pa pala niya. Nag-ano siya ng karne, ginigiling, naputol yung Daliri niya, umantakin mo. Kaya sumarap yung longganisa. Nalaman niyo pa ng secret ingredient. Pero ngayon, makalipas sa ilang panahon, multi-millionaire. Pero sabi ko naman sa kanya, sir, yung 20,000 mo ng panahon na yun, kung ngayon yung huyan, walang halaga yung 20,000 mo. 200,000 siguro. Yung mga panahon na yun, baka kalahating milyon na ang presyo niyan. Di ba? Well, ito po ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. May latag po namin ang mga issue. Pero ito po, sang-ayon ka ba sa pahayag ni BP Sara na huli na at hindi sapat ang repatriation effort ng gobyerno sa mga OFW na naipit ng gulo sa pagitan ng Israel at ng Iran? Ulitin ko po yung tanong pakalimi-limi niyo po. Sang-ayon ka ba kay BP? Yan. This is statement niya. Sa pahayag yung binasa ko kanina. Yung na binasa ko hindi po. sapat. Yes. Pagka sinabi mo, hindi mo sapat, ganun dapat. Yan. Kulang, ganun. Yan. Sang-ayon ka ba sa pahayag ni BP Sara na huli na at hindi sapat ang repatriation effort ng gobyerno sa mga OFWs na naipit ng gulo sa pagitan po ng Israel at ng Iran? Kung ang sagot niyo po, opo, sang-ayon ako sa pahayag ni BP Inday. Talagang kulang. Huli Ibig na sabihin, repair. sinasang-ayunan mo yung statement niya. Pag sinabi mo lang hindi, Ako hindi. Okay lang naman. Tamang-tama lang naman yung pagpapauwi. Yan. Diba? At saka yung tulong na ibibigay. Napagandaan talaga yan. hindi po ako sang-ayon sa statement niya. Mali po sa doon. Tama naman ang ginagawa ng gobyerno eh. Huwag ko kayo magkaroon ng misconception sabihin para ma-confuse kayo sa ating tanong Pag sinabi niyo pong opo, sang-ayon kayo sa statement ni BP Inday na kulang ang paghahanda ng gobyerno. Hindi sapat. Yes. Late na. Pag sinabi niyo pong hindi ako sang-ayon, Ibig sabihin, hindi. mali siya doon. Mali, Mali si BP Inday doon. Tama lang yung ginawa ng gobyerno. Yan. Timing nga eh. Kompleto Diba? natin. Oo po, sang-ayon ako. Yan. B, hindi po ako sang-ayon. Yun. Yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi, una, i-scan nyo po ito pong QR code na makikita nyo po sa inyong television screen, sa inyong po mga social media account. Ayan. Pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Ayon. At pagkatapos nyo po mag-type, pindutin po yung kulay orange, submit button.
automatic na po na matatanggap namin ang inyong mga komento. Lalo na po yung mga nasa ibayong dagat ha. Kasi sa abroad, pag ginamit nyo po yung QR code, libre yan nasan, no? Walang bayad po yan. Pero kung kayo po yung magte-text, ito, may bayad ito. Ano ha? At ang kalahati ng bayad yan napupunta sa amin ni Nelson. Tama ba? Oo. Kung nasa abroad kayo. Pero kung nandito, hindi walang libre. No? Naka-pretext eh. Kung kayo po yung nasa abroad, kasi kada text dyan, iba kung naka-roaming kayo. Pero kung yung QR code po ginamit nyo, libre po yun. Kung nandito naman kayo sa ating bansa, ito po cellphone number, 0916-500-3846. Ipakilagay niyo po ang pangalan at lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube, Net25 News and Information. Muli po marami tayong taga-subaybay na naka-live sa atin sa YouTube at saka sa Facebook. Mga ilang libo po ito. Baka kayo po hindi pa baka napindot niyo po dati yung Net25 lang. Doon tayo kasi dati. Yes, yun po. 1 milyon na mahigit yun eh. Itong Net25 News and Information, dito po kami lumalabas para tulungan itong channel na ito para dumami. Kasi kapag po Net25 lang, hindi na kayo mapapanood. Yung kasi doon puno na eh. Yes. Marami ng tao doon. Dito naman ho tayo. Dito kasi sa atin, itong channel na ito, pinangako ni CRB, pag umabot na 1 milyon yan, meron kayong dagdag. Pag hindi natupad dyan, ibaba na. Pangako ni President CRB yun eh. Kaya konti na lang po, mag-1 milyon ito. Gold button na kami sa YouTube. Pagka nag-1 milyon yan. Tandaan niyo po, Net25 News and Information. YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Please lang po, paabutin natin ng gold button. 1 milyon mahigit. Yan. Mapapakinggan din po kami sa Radyo Agila, Provincial Radio Station at siyempre po Radyo Agila Mega Manila, DZEC 1062. Sabi